katotohanan sapagkat alam naman natin. Bilang mensahero ng Panginoon. Ayan. It is not at the end. At the end. Ayan lang. Kami po ay bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Sumasa inyo po ang programang Katotohanan Season 2 at ang ating makakasama sa serye na ito ay walang iba kundi isa pong Assistant Director ng Ellen G. White Estate dito sa Pilipinas sa katauhan po ni Pastor Brian Tolentino. Pastor, ano itong Ellen G. White Estate? Ano nito? Bago ko po i-explain itong Ellen G. White Estate, gusto ko pong bumati sa ating pong mga kapatiran dyan na nanonood nito. At sana po maunawaan ninyo kung ano yung pinaka-purpose po ng Ellen White Estate, kung bakit po tayo mag-uusap dito. Ang Ellen G. White Estate, Brother Johnson, ay nag-exist since namatay si Ellen White noong 1915. Bago pa yung 1915 ay sumulat na siya ng last will and testament niya na mangangalaga sa lahat ng kanyang mga intellectual properties, lahat ng kanyang mga sinulat, lahat ng kanyang mga estate, yung lahat ng kanyang mga physical properties. At pagkatapos, nung namatay na siya, kinuha na rin ito ng General Conference bilang entity, o separate entity, pero later ay naging entity na rin mismo ng General Conference. Nangangalaga ng kanyang mga sulat, patuloy na nagpapublish ng kanyang mga sulat, at sumasagot sa lahat ng mga tanong tungkol sa Ellen White. Okay, so merong branch dito sa... So may 4 na branch sa buong mundo, isa sa Andrews University, isa sa Loma Linda sa California, isa sa Africa, at dito isa sa Pilipinas. Ito isa sa mga branch. Iyan. At ating pong minarapat na makapanayam ang ating pong special na guest ngayon sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman sa mga sulat ni Ellen White. At bilang pasimula, mga kapatid, mga kaibigan, ay ating titingnan at kikilalanin sino si Ellen G. White, ano ang papel niya sa Seventh-day Adventist, at siya ba ay pumasa sa subukan. Yan po ang ating pong pag-uusapan, mga ginigilo ng mga taga-subaybay. Pero bago po yon, ay tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli kaming lumalapit sa inyo, Ama. Amin pong hinihiling ang inyong banal Espiritu ang manguna sa amin. Tulungan po kami samantalang kami po ay magbabahagi ng mga mahalaga at espesyal na katotohanan na kailangan malaman ng mga tao, at ganoon din po lalo na sa nalabing iglesia na inyong pinili sa mga panahong ito. Panginoon, umasa kami na makakatulong ito ng malaki sa bawat isa sa amin. Ito ang amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At mga kapatid, mga kaibigan, ating pong pag-uusapan kasi merong mga argument tungkol kay Ellen White at alam natin na sa internet, sa YouTube, napakarami pong mga video laban sa kanya. So, sa pananaw ng mga Seventh-day Adventist, sino po siya? At ano po ang paraan at paano po sinuri ito, mga kapatid, mga kaibigan? Kasi marami din tayong mga kapatid at kasama sa church na hindi din talaga ganun kadami ang impormasyon, ang alam na impormasyon tungkol sa ating pong kinikilalang mensahero ng Diyos. So, sasagunin po natin si Pastor Brian. Ayan, pag-usapan natin ito, Pastor. Ayan, Brother Johnson, lagi kasing napag-uusapan tungkol sa pagka-propeta, pagka binabanggit yung propeta, ang lagi nilang naiisip na kahuli-huli ang propeta ay si Juan. Di ba? Oo, kasi may talata eh. Pero siya ang propeta na nagpahayag ng pagdating ng Panginoon. Pero marami pang Juan. mga propeta sa Biblia na binabanggit ng panahon ng Acts, panahon ng na mga propeta din. Tama. Ngayon, ang tanong, ano ba ang pinakasubukan? Pero ang sabi kasi ni Ellen White, wala siyang binabanggit na siya ay propeta. Pero ang sabi niya, tinawag siya bilang mensahero ng Panginoon. Ayan. At ang explanation niya sa mensahero ay higit pa sa pinaka-meaning ng propeta. Ayun. So ngayon, sa Biblia ba, sinusuportahan ba ng Diyos, ng Biblia, yung claim na may mga propeta pa para sa mga panahong ito, yung mga makakakita pa ng visions sa huling araw. Sa mga huling araw. Kasi dito sa analogy na gusto kong ipakita, no, may barko, halimbawa yung barko, merong tinatawag nating kapitan. Kapitan. Tapos yung kapitan, meron ding tinatawag nating yung mga nagpo-propel o yung nagdadrive, yung piloto. Ngayon,
nung makatanggap ng kapitan ng libro o yung manual, nung pinaka-barko, sasabihin niya ba na, ay, hindi ka na kita kailangan kasi meron na akong manual eh. O sasabihin ng kapitan, hindi, kailangan pa rin kita kasi piloto ka. So ikaw ang magbibigay sa akin kung paano gagawin ito. So parang ganon. Na bagaman nandyan ang Biblia, ang Diyos nagpapadala sa atin ng mga mensahe para hindi tayo malisya sa Biblia. Yan. Pero para sabihin na galing ito sa Panginoon, kailangan pumasa siya sa subukan. Ayun. So punta tayo doon sa backup ng Biblia kasi kung tayo naman ay may sinasabi na may kinikilala tayong ganon, kung wala naman tayong backup sa Biblia, parang wala, hindi to matibay na batayan. Meron ba sa Biblia na ang sinasabi? uunahin natin, yung nakasulat sa Joel, Joel chapter 2 verse 28, nakasulat din ito sa Acts chapter 2, binabanggit doon sa mga huling araw. Pero dito sa Joel, ang sabi niya, and it shall come to pass, Joel 2 verse 28 to 29, it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons, your daughters shall prophesy. The old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And also on the manservant and the maidservant, I will pour out my spirit in those days. Na yun nga, binabanggit ko sa iyo na ito'y binanggit din ni Pedro at ang ginamit niya ay hindi it shall come to pass. Ang ginamit niya ay in the last days. Yun. So ibig sabihin, at accompanied nito yung mga signs, yung mga stars, yung mga falling of stars, accompanied nito. So, kung tutuusin, titignan natin na ito yung mga nasa huling panahon. At anong mga, sabi, sons and daughters will prophesy, old men will dream dreams, young men will see visions. Okay. Ngayon, kung totoo talagang ang banal na espiritu ay bumubuhos sa mga huling araw, dapat may manifestation ito. At ito yung mga visions, dreams. Ayan. Pero kailangan maging maingat tayo kasi libo-libo ang mga nakakita ng mga visions kuno. Tama. Paano natin malalaman kung sino ang totoo? So mayroong bang sinasabi sa Biblia na mag-ingat or ano ang advice? Of course, ang sabi sa Mateo 7, ang talatay 15, Mateo 7:15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. So mag-ingat tayo na sa mga bulaan. Mga bulaang propeta. Ngayon, kung may bulaan, yun. Di mayroong tunay. May tunay. So ang point, paano natin malalaman yung bulaan? Oo nga. Kailangan muna nating malaman so yung tunay. Yung mensahe doon sa talata, hindi nangangahulugan na wala ng propetang lalabas. Mag-ingat lang. Meron. Kaya pinapasuri. Kasi kung wala talagang totoo, wag nang suriin. Ibig sabihin, i-reject na lahat yan. I-reject na lahat. So walang pwedeng propeta. Pero ang sabi, may false prophets. So kung may false prophets, definitely may true prophets. Okay. So paano mga subukan kaya nga binabanggit ng Panginoon? Ano so yung mga bago mensahe? yan, gusto kong basahin. At the same time, ang 1 Thessalonians 5:20-21, wag din daw nating tanggihan ang propesya. Ayan. Hindi lang mag-ingat tayo, pero wag din, baka naman sa kaiingat natin, ay tanggihan naman natin. Baka tunay na yung tinatanggihan. Ano? Ayan, ang propesya, test all things. Ibig sabihin, subukin natin ang lahat ng bagay and hold fast what is good. Tingnan natin kung saan ang mabuti at panghawakan natin ng maigi. Tama. Kasi kung maganda naman yung sinasabi, ito nire-reject, mamaya, yun pa yung totoo pala, tapos nire-reject natin. So, ibig sabihin, dito ay pinag-iingat din. Dahil pwede palang mangyari, Pastor, na mayroong palitawin ang Panginoon na sugo o propeta sa huling araw, kung ang mga tao ay close na, dahil sinasabi na wala na, ay pwede nilang i-despise yun, pwede nilang pwede tanggihan. Ngayon, tanggihan. paano pa nila maririnig ang panawagan ng Panginoon? Iyon na nga Ayan. Kagaya dito, ang sabi nila, ang huling propeta si Juan na. Sa huling propeta, ang dakilang propeta si Juan patungkol sa pagdating ng Mesaya. Iyon. Pero pagkatapos ng Mesaya, meron pa mga bumangon, kagaya dito sa Gawa. 21, ang talatay 9, now this man had 4 virgin daughters who prophesied. Yan. So isa ito sa mga pagpapakita na talagang ang Diyos aktibo pa sa pag-i-intervene o sa pakikisalamuha sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Pero ang una siguro nabasihan natin na ang propeta ay totoo ay ito. Kailangan ipakilala nila at itaas si Kristo. Ayun. Ayon sa Biblia, sa 1 Juan 4, ang talatay 1 at 2, basahin natin, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Because many false prophets have gone out into the world. By this you know that the Spirit of God
no, the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ayan. So yung mga nagpapakilala pala kay Kristo ay Na naparitong kung sa Tagalog Nasa ay laman. nasa laman. Ibig sabihin, yung actual na dumating dito. kung titingnan natin, ibig sabihin dito, yung tunay na propeta, ilalapit ka kay Kristo. Ilalapit ka kay Kristo. Yun ang totoong basihan. Kasi ang daan, ang katotohanan at ang buhay ay si Kristo. Eh, paano ka makakatanggap ng buhay Tama. kung hindi ka niya ilalapit kay Kristo? Eh, di, Ayun. bulaan talaga. Kaya kahit hindi nagpapakilalang propeta, kung ang kanya namang paramamalakad at pagtuturo ay self-centered, hindi Christ-centered, ibig sabihin, hindi man siya magpakilalang propeta, dapat din mag-ingat. Kung mayroon pong mga tagapagturo ngayon o kaya leader, preacher, na hindi na maramdaman ng tao na dinadala siya kay Kristo, manapa ay andun ang paghanga dun sa tao na yon, eh delikado pala yon. Katapusan na yon, ginawang katapusan. It is not a Oo means nga. to the end, but the end and not the means. So kagaya nito, ang sabi ni Ellen White sa Foundation of Education, page 179, look, look to Jesus and live. Yun, ang ganda, no? Talagang daan ng buhay ay si Kristo. Ito pa ang sabi niya sa pagpapatuloy. Lift up Jesus. Yun. You that teach the people, lift Him up in sermon, in song, in prayer. Yan. Let all your powers be directed to pointing souls confused, bewildered, lost to the Lamb of God. Lift Him up, the risen Savior, and say to all who hear, come to Him who hath loved us and hath given Himself for us. Let the science of salvation be the burden of every sermon. Napakaganda. The theme of every song. Yeah. Let it be poured forth in every supplication, sa lahat ng pananalangin. Bring nothing into your preaching to supplement Christ. Huwag mong papalitan si Kristo sa iyong pangangaral. The wisdom and the power of God. Hold forth to the word of life. Yan. Presenting Jesus as the hope of the penitent and the stronghold of every believer. Reveal the way of peace to the troubled and despondent and show forth the grace and completeness of the Savior. Di ba Ayan. napaka-Christ-centered yan? Oo, biro mo kung mayroon palang magsasabi, kasi alam naman natin, sigurado sa series na ito, Pastor, marami dito magkikibit balikat, marami siguro tataas noo dito. Fake naman yan, mayroon pang mga mali silang impormasyon tungkol sa ating sentro ng pinag-uusapan ngayon. Samantalang dito sa content nung mismong sinulat ni Ellen White ay kahit na daw yung sa mga awitan, sa pagsisermon, sa pangangaral, lahat ng iyong ginagawa dapat ay walang maging kapalit si Kristo. Christ-centered talaga. So ito talagang isinabuhay ni Ellen White. Wala talagang iba. Pagka binasa mo ang kabuuan ng kanyang buhay, si Kristo lang talaga ang inangat niya. Ayan, kung titingnan natin, yung sinasabi ng iba na pag mayroong kinikilalang human leader is kulto, hindi pwedeng sabihin kulto ang isang tao na dinadala ka kay Kristo. Kasi ang alam natin, pag sinabing cult, ito yung bukod sa may ibang mga sulat na pinagbabasehan ng kaligtasan, doktrin ng katotohanan, ito pa yung hindi sinusunod yung Biblia, kundi yung sinasabi ng leader. Ito, hindi naman yung kanyang sarili ang gustong itaas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At saka sa buhay niya mismo, sa buhay mismo ni Ellen White, ni hindi naman siya naging leader. Ni hindi nga ito umupo sa kahit isang komite. Ayun nga. Ni hindi nga ito naging kahit anuman lang, secretary or whatever. Oo nga. Nandun lang siya sa bahay niya, sumusulat lang siya, patuloy na nag-i-encourage sa mga kapatiran. Maganda yun, Never siyang naging bahagi, kahit nga ng church board. Hindi siya namuno. naging bahagi. Hindi siya namuno. Hindi siya nanguna. Bakit? Para kanino yung kanyang paglilingkod? Opisina niya ang i-encourage ang church. Kaya hindi siya naging leader. Magandang Kahit impormasyon isang yan. komite, hindi siya naging leader. Hindi man lang naging church clerk. Hindi church man clerk lang o church Sabbath school board, wala. superintendent, wala rin. Ang opisina niya talaga, mensahero lang at saka i-correct. Kung merong pagkakamali sa Biblia, i-correct. At saka i-encourage. Sa madaling salita, Pastor, kung siya ay gugustuhin niyang umupo sa isang posisyon, kayang-kaya kasi that time may maraming naniniwala sa kanya. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa. Mali itong, hindi ito alam ng marami. Hindi. Minamali yung totoong
function ni Ellen White sa Seventh-day Adventist. Kasi Ito pa, maraming from time nagsasabi. to time, hindi nakikinig sa kanya ang mga leader ng Seventh-day Adventist. Pero sa kapapanalangin din, dumarating din ang panahon na nagiging tama yung kanya mga sinasabi. Kaya pinaniniwalaan na siya ng lahat ng mga leader kasi talagang 2,000 vision ang talagang ipinakita at saka nakikita nila kung ano ang mga nangyayari. Yun. Kaya ang gandang kaalaman ito dahil ang bintang ng iba, ang ating leader or puno bilang mga Seventh-day Adventist ay babae. Yun pala yun sa... Kasi kung meron mang Hindi may siya karapatan... naging puno. O nga, kaya nga kung meron mang karapatan dito, may karapatan para magsabi ng katotohanan, ay si Pastor Brian na yun. Kasi siya ang nandun sa posisyon na assistant director po siya ng Ellen G. White Estate. So alam niya kung totoo at kami po dito ay tinatago lang namin ang pagiging leader niya, ano naman dahilan para itago. Sa totoo lang, sabi na natin dito kung anong totoo. Sa totoo lang, minsan lang siya naging bahagi ng board o yung tinatawag nating Board of Trustees. Isa lang doon sa Madison. Isang independent... Member lang naman siya. Membro siya ng board. Independent ito, hindi ito part ng organization. Independent ito na eskwelahan. Yun lang. School board pala. Doon lang, school board siya. Yun lang, kasi gusto niya suportahan ito para ma-encourage yung mga independent ministries. Klaro po yan, mga kapatid. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Johnson, pumasa ba si Ellen White sa unang standard natin na kailangan inaangat si Kristo? Of course. Malinaw yung ating mga binasa na siya mismo ang nagsasabi kahit na yung sa mga awitan. Kaya yung ang Seventh-day Adventist ay maingat doon sa ating mga kanta Kasi pwedeng may mga kanta ngayon kahit na parang ang lyrics niya ay religious. Pero kung hindi naman talaga ang sentro ay ang ating Panginoon, kahit si Ellen White ayaw ng ganun. Kahit parang malabo. Oo nga. Malabo. Ambiguous. Ang susunod natin, ngayon, pumasa na siya, may pangalawa tayong standard. Okay. Ito ay nasa Isaiah chapter 8 verse 20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa mga salitang ito, tunay na walang liwanag sa kanila. So ang pangalawa natin ay, ito ba ay kasang-ayon sa Biblia, sa kautusan at sa patotoo? Siya ba ay inaangat niya ito? Pag sinabi natin kautusan at sa patotoo, yung Torah, Nebim at Ketubim, ibig sabihin, yung mga sulat ba ni Moses, yung sulat ng mga propeta at mga awit, ay ito ba ay kasang-ayon sa kanya? At saka yung patotoo, wala bang sumasalungat? Hanggang sa Revelation, inaangat niya ba ito at hindi ba siya sumasalungat ukol dito? Yan, malalaman natin yan sa mga susunod nating episode, yung mga sinasabi niya tungkol sa Biblia. Pero sa una pa lang, dito pa lang, Pastor, ay makikita natin na kung doon sa unang subukan ay pumasa na siya, ay lalo naman doon sa pangalawa. Ang unang-unang maganda doon, yung ginamit natin talata, yung 8:20 ng Isaias, na sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang mensaheng ito ay para sa lahat, na kung sino man ang magtuturo, pagkatapos hindi sila nagpapahalaga sa kautusan, tsaka sa patotoo, walang liwanag sa mga dala nila. Ngayon, tingnan natin si Ellen White. Ngayon, si Ellen White actually, kakaramihan ng mga relihiyon ngayon, wala ng New Testament, wala ng Old Testament. Oo nga. Pero pag binasa mo ang sulat ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, lahat ito talagang inaangat na iisa lang ang objective ng buong Biblia. Tama. At ang objective ng buong Biblia ay makilala si Kristo. Tama. At hindi lang yan. Ipinakilala niya rin sa atin na ang Sabat ay higit na mahalaga. Ito ang puso ng buong 10 utos. Yan. At saka maganda doon sa binanggit mo, Pastor, yung sa Isaiah mismo, yung to the law and to the testimony, yung sa kautusan at sa patotoo, yung law doon saklaw nun yung yung Old Testament. Yung buong Old Testament. Oo, kaya maganda na i-connect natin ito dahil maraming mga tao ngayon ang di talaga nagpapahalaga na sa Old Testament. Kaya lang, pagka ang Old Testament ay hindi mo pinahalagahan, hindi mo maintindihan ng New Testament. Tama. Kasi di ba yun na nga yung kinokorek ng ating Panginoon. Nagkamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan doon sa Lucas. Sa Lucas, saka sa Mateo. Na yung kasulatan na sinasabi niya, hindi naman yung New Testament. Kundi yun naman ang kautosan na binabanggit. Yung Old At saka Testament dito, ito na lang. Kaya itong Isaiah 8:20, meron bang New Testament dyan? Wala. Kasi nung isulat ng Isaiah, yan naman ay buong Old Testament. At saka nang dumating ang ating Panginoon at namuhay ang mga alagad, wala namang New Testament. Old Testament. So, doon pa lang ay nakikita natin, mga ginigilang mga taga-subaybay, na
kung mag-aaral tayo ng Biblia, ay huwag nating sabihin na New Testament. Wala namang sinasabi sa Biblia na wala huwag nang gamitin yung Old Testament yung kasulatan, yung lumang kasulatan. Merong mga talata na napagkakamalan lang nila. Akala nila ito yung Genesis to Malakay, pero actually ay hindi nila naintindihan kung ano yung konteksto noon. Okay. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brother Johnson, sa tingin mo ba'y pumasa si Ellen White na inaangat niya ang Old at saka New Testament at ang mga kautosang narito? Pasadong-pasado siya, Pastor, kasi sa mga susunod na episode natin, doon natin makikita kung paano niya iniangat ang buong Biblia. Meron pa. Walang pagtatangi doon sa dalawang tipan na yon. Dito ang pangatlo natin ay Jeremias 23:16 hanggang 17, 21 hanggang 22, binabanggit dito, "Thus says the Lord of hosts, do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. They make you worthless." Sabi niya doon, sabi ni Jeremias doon sa hari, "They make you worthless, they speak a vision of their own heart." Yung inisip lang nila, not from the mouth of the Lord. They continually say to those who despise me, the Lord has said, you shall have peace. Sabi, binabanggit niya na lagi lang may kapayapaan. And to everyone who walks according to the dictates of their own heart, they say, no evil shall come upon you. So ang lagi lang sinasabi ng propetang hindi totoo ay laging payapa lang, walang mangyayaring masama. Ganun lang. Isa pa, sa 21 ang sabi, I have not sent these prophets, yet they run. Hindi ko naman sila sinugo, pero tumatakbo sila. I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. Yan. So ang isa sa mga palatandaan ng tunay na propeta, hindi lang puro peacetime, puro okay lang, cool. Meron din siyang mensahe, ang pinakamalaki niya mensahe, magsisi. Tama. Tingnan mo, si Jonas, pagsisisi. Si Noah, pagsisisi. Si John the Baptist, pagsisisi. Halos lahat ng propeta, puro pagsisisi. Parang ang content talaga ng kanilang mga mensahe ay ihanda ang tao at magbago. Manumbalik sa Panginoon. Kasi kung puro kagandahan lang, di kahit kung anong buhay meron yung mga tao na pinapaabutan ng fake na propeta, di magtuloy lang sa kanila, walang pagbabagong gagawin. Gustong-gusto naman ng mga tao yung ganyang uri ng propeta. Yung walang bawal, walang hindi pwedeng gawin, kundi lahat pwede. Tuloy lang kung saan ka nag-i-enjoy. Ayan. Yan yung isa mga taga-subaybay natin. Kung ganyan po yung ating natututunan, ibig sabihin, mag-isip po tayo kasi ang gusto talaga ng Panginoon ay magbago. Unang-una pa lang, di ba? Binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para sabihin sa mga taong pagbabago si Noe. 120, ano yun? Sa tingin ko, nung panahon ni Noe, may mga false prophets din. Sabi, huwag kayong mag-alala, wala namang bae. Malamang yun din ang umakit doon sa iba, kaya nawalan ng pananampalataya at napahamak. Yun ang mangyari. Ngayon, tingnan natin ang sabi ni Ellen White. Halimbawa, Steps to Christ, page 32, isa sa kanyang mga paboritong sulat. Beware of procrastination. Huwag daw tayong mag-atubili. Do not put off the work of forsaking your sins and seeking purity of heart through Jesus. Wag na nating ipagpaliban. Sabi niya, hanapin natin ang Panginoon, tanggalin natin ang ating mga kasalanan. Here is where thousands upon thousands have erred to their eternal loss. I will not here dwell upon the shortness and uncertainty of life, but there is a terrible danger, a danger not sufficiently understood, in delaying to yield in the pleading of the voice of the Holy Spirit. Napakadelikado na hindi natin ipagpasakop ang ating mga sarili sa banal na Espiritu, sa sinasabi ng banal na Espiritu, in choosing to live in sin sa pamamagitan ng pamumuhay ng nasa kasalanan. For such this delay really is. Sin, however small it may be esteemed, can be indulged in only the peril of the infinite loss. What we do not overcome will overcome us and work out our destruction. Yun. So, sabi niya, pagsisihan mo na ngayon, tanggalin mo ang kasalanan mo ngayon, kasi pagka dinilay mo pa ito, mawawala ang kaluluwa mo. Tama. Ayun naman talaga. Kasi ang mga tao ngayon na hindi, lalo na yung mga hindi nagbubuklat ng Biblia, minsan akala nila tama yung ginagawa nila. Pero siyempre, hindi naman po pwedeng sasalungat yun sa sinasabi ng Biblia. Natural, may magsasabi na ito ang gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos ng ganyan, at ang purpose, ihanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Kaligtasan pa rin talaga. Sa akin, propeta o hindi propeta, tamang mensahe ito eh. Tama.
Ang sabi, may isa pang sinabi sa Ellen White sa third volume ng manuscript release 256. Ang sabi, I have felt for years that I could have my choice and please God as well as I would rather die than have a vision. Gusto niyang mamatay na lang kaysa makakita ng vision. Kasi pag nakakita siya ng vision at ipinakilala yung kasalanan ng isang tao, kakausapin na naman niya, susulatan na naman niya, ito nakakatakot yun. Ang laki ng burden eh. Ang laki ng bigat. For every vision places me under great responsibility to bear testimonies of reproof and warning which has ever been against my feelings. Ayaw na ayaw niya. Masasaktan eh. Pero sabi nun ni Ellen White na may vision siya na pinatatahi siya ng damit. Tapos pag tinahi niya yung damit, sinukat niya at binigay doon sa tao, ayaw namang isuot ng tao. Ibig sabihin, pinatatabas siya ng tamang salita para sa'yo magsisi. Ayaw naman magsisi ng mga tao. At ito masakit para sa kanya yun. Kasi alam niya yung seryoso yung mensahe, hindi naman siya pinakikinggan. At ito pa, ang sabi dito, and which has ever been against my feelings, causing me affliction of the soul that is inexpressible. Hindi na siya makapagkatulog. Talagang hirap na hirap siya. Bagabag siya, no? Never have I coveted my position. Hindi ko hiniling ang posisyon na ito. And yet I dare not resist the Spirit of God and seek my easier position. Ang galing, no? Ayaw naman niyang tanggihan naman ng Panginoon. Kung may vision nga ang Panginoon, anong gagawin niya? Tsaka ang ganda dito sa kanyang sinasabi, Pastor, hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Kung po pwede nga lang, Wag na. Wag na. Actually, sa kasaysayan ng pagtawag kay Ellen White, Pastor, side track lang natin to. Alam naman natin sa kasaysayan na hindi siya ang unang tinawag. Merong dalawang unang tinawag na lalaki. Si Foss at saka si Foy. Yan. Kaso lang, siguro ganun ang naging kaisipan nung unang tinawag. Nahirapan eh. Natakot. Tinanggihan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, since na hindi naman bawal sa Biblia at nasa prophecy naman, na sa huling araw ay yung mga lalaki at babae, kabataang lalaki at babae. Kasama dyan yung babae, ha? Hindi sinabing lalaki lang. Tama. Pati babae. Sa gawa, di ba? So, tumugon siya ngayon. At nung makita niya ito, sabi niya, ang ganda nito kasi ang nakikita natin dito yung humility, yung humbleness na nandun sa kanya. Kaiba ito sa kanyang mga contemporary that time, na talagang proclaim. Ang sarili nila tinataas, ako'y sugo, ganito. Pero siya hindi. Hindi naman yung, nakakuha ko yung yung kanyang pakiramdam, yung damdamin niya, yung bigat ng kanyang responsibilidad, tapos ang mga tao hindi naman nakikinig. Eto pa. Alam mo bang nung una siyang tinawag na maging propeta ay tinanggihan niya? Ang dahilan niya kung bakit niya tinanggihan, baka daw siya ma-exalt beyond measure. Naalala mo yung si Pablo? Sabi ni Pablo kaya siya binigyan ng tinik sa laman para hindi siya ma-exalt beyond measure. Nang higit kesa sa kanya. Sabi ng anghel sa kanya, hindi, kaya kapag ka medyo magmamalaki ka na, bibigyan ka ng sakit. Kaya pang katakot-takot ang kanyang sakit. Correct. Katakot-takot kaya hanggang sa napakarami niyang sakit kasi para matuto niyang mapagkupakumbaba ang kanyang sarili. Kaya tinanggihan niya kasi baka daw siya ay ma-exalt, masyadong magmalaki. Ang ganda ng mensaheng yun, Pastor. Siguro maganda sa lahat ng mga evangelist, preacher na natatangay ng kanilang kasikatan. Siguro magandang mensahe yun. At saka kung tayo ay evangelist at medyo tayo maangat na, at medyo nagkakasakit-sakit na tayo, purihin natin ang Panginoon. Paalala na diba? Purihin natin ang Panginoon para meron tayong tagapagpaalala na nalalapit tayo sa Panginoon. Huwag tayo nagrereklamo na, bakit ganito? Ako nang nangangaral. Bakit ako'y nagkakasakit pa? Meron akong natatandaan dati, ako'y batang-bata pa, na meron tayong layman na labas-pasok sa Malacanang. Ay, ang nangyayari, kanya nang pinapagalitan yung mga pastor, kasi parang pakiramdam niya. Siya lang ang gumagawa at ang mga, hindi, samantalang, hindi naman totoo yun. Pakiramdam lang niya yun. Ang nangyari, hindi ko alam kung saan napunta. Pero tungkol na pala ito sa kanya, hindi na sa Panginoon. Tama. Yun ang problema yun ang isang magandang mensahe. Ay ngayon, pasado na naman siya dito, Pastor. Pasado na naman siya sa pagtawag sa pagsisisi. Yan. So ang susunod natin ay narito sa Jeremias 28, ang talata ay 9. Ang banggit dito, as for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as one whom the Lord has truly sent. Yeah. So, ano ang isa pang palatandaan? Natutupad yung kanyang mga sinasabi, hindi puro palpak. So, dito makikilala natin ang propeta kung natutupad yung kanyang mga tutunay na Diyos ang nagsugo sa kanya. Halimbawa, ito,
itong sunog na nangyari sa Battle Creek Sanitarium at saka sa Review and Herald, binanggit na natin, babanggitin natin ito sa ilan pa nating mga episode. Yung Civil War. Itong libro na binigay ko sa iyo, Brother Johnson. Ito. Yan, Civil War. Marami yan pagka binasa natin. Halimbawa, itong sa Civil War, noong January 12, 1861, Okay. sa isang church, napuntahan ko itong church mismo na ito. Nagkaroon ng vision si Ellen White habang dinidedicate nila yung church. Okay. Hinayaan lang nila si Ellen White na nakahiga. Pagkatapos, nung tumayo siya, hinulaan na niya, sabi niya, several months from now, magkakaroon ng civil war. Walang ka-idea yung mga tao. Ano nangyari? Anong may... Oo, ito mensahe niya. Walang There idea. would be a civil war, sabi niya. Long and protracted war. Mahaba at mahaba. napakahirap na war. Okay. Mahaba. At totoo nga, naging 4 na taon. Kasi, ang haba ng civil war. Ang hirap tanggapin yun dahil wala naman silang ideya. Ano At bang saka wala talagang away pa. Wala pang experience tungkol sa mga war. Wala. Okay. Isa pa, ang sabi, ilan sa inyo dito ay mawawalan ng mga anak. Okay. Mawawalan daw ng mga anak kasi Dahil isasabak sa war. Apektado. Oo, magiging draft, magkakaroon ng draft. Okay. Isa pa, at ang dalawang partido ay magiging napakahirap, mamamatayin sila. Yung North at saka yung South ay magkakaroon ng labanan at magiging mahirap, marami ang mamamatay sa kanila. Ngayon, Nangyari nga yun. noong May, June, by July, nagsimula na yung war. Oo. At na-elect na rin si Abraham Lincoln pagkatapos 4 na taon bago natapos yung war. Ay Civil War na yun. talagang kitang-kita nila. Ayaw nga maniwala nung mga nandun. Ang sabi nung mga nandun kasi, yung mga nandun ay ang partido nila ay nandoon sa kabila din. Medyo ang iniisip nila, hindi mangyayari yun. Napaka-insubisible. Pero halos mga anak nila nangamatay doon sa war. Nasulat yan sa history, yung Civil War na yan. Nasulat yan. At naisulat din yung mga prophecy ni Ellen White tungkol dito. Halimbawa, ang sabi niya, the instant I speak, ito ay nakasulat, the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, ito ay nasa Jeremiah 18:7-10. The instant I speak concerning the nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it. If the nation against whom I have spoken turns from its sins, I will relent of the disasters that I thought to bring upon. And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it, if it does evil in my sight, so it does not obey my voice, then I will relent concerning the good which I have said I would benefit. So, meron din palang tinatawag na mga conditional prophecy. Okay, Pagka ginawa nila ito, o di siyempre, hindi ko sila sisirain. Maganda yan, nalinaw natin, Pastor, kasi baka, alam mo naman, merong iba na nag-observe para maghanap ng mali. Oo. At baka sabihin nila, merong sinasabi si Ellen White na hindi naman nangyari. Yung pala sa Bible, meron din. Meron din. Tawag doon ay Conditional prophecy. Ang magagamit natin siguro ng example dyan ay yung tungkol sa... Kay Hona. Yung nangaral siya na 40 days ay sisirain at lilipulin ang Nineveh. Pero hindi naman nalipol din eh. Kasi nagsisi. Kasi nagsisi. Ang nagsisi nga si Jonas eh. Oo nga, kasi nagmukha siyang sinungaling eh. Oo nga, Kaya ayaw niya na mag-prophesy kasi alam niya mabait ang Panginoon. At pagka nagsisi ang mga tao, ay mapapahiya siya. Oo nga. Kaya siguro masama ang loob niya. So, si Ellen White, ganun din. May mga propesya din siya na nakakondisyon sa kanilang pagsisisi. Pag nagsisi naman, wala namang mangyayaring masama. Sa biblical naman yan eh. Yan. Halimbawa, yung sa Jonas chapter 3 verse 10, then God saw their work, that they turned from their evil way, and God relented from the disaster, and He had said that He would bring upon them, and He did not do it. Hindi niya ginawa kasi siyempre nagsisi sila, di ba? Nag-ayuno sila, ang hari mismo ang nag-command ng decree. Nakinig sila. Siyempre, hindi natuloy. Hindi natuloy. Halimbawa ito, isa sa mga binabanggit ni Ellen White sa Testimonies, Volume 1, 131. I was shown the company present at the conference. Said the angel, some food for worms, some subjects of the 7 last plagues, some will be alive and remain
upon the earth to be transplanted at the coming of Jesus. Tingnan mo, Pastor, bakit itong mga taon to nangamatay na? Hindi naman dumating ang Panginoon. Hindi naman na-transplant sila. Ito pa, the angel of God in their messages to men represent time as very short. Very short, sabi, thus it has always been presented to me. It is true that time has continued longer than we expected in early days of this message. Our Savior did not appear as soon as we have hoped. But has the word of the Lord failed? Ang sabi niya, never. It should be remembered that the promises and the threatenings of God are alike conditional. It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. God did not design that His people, Israel, should wander 40 years in the wilderness. He promised to lead them directly to the land of Canaan and establish them a holy, healthy people. But those whom it was first preached, when not in because of unbelief, their hearts were filled with murmurings, rebellion, hatred, and He could not fulfill the covenant with them. So isa sa mga sitwasyon kagaya nito, ang tingin talaga ni Ellen White nung makita niya sa vision na talagang konti na lang na panahon. Ngayon, siyempre, dahil sa unbelief. Hindi naman naniwala. Wala na lang paniniwala. Nakita mo ba 50,000 ang naging Millerites? Pagkatapos ng Millerites, kumunti na lang sila. Tama. Kung saan naparatingan ang pabalita sa buong mundo, hindi. Hindi naman ang mga tao nagsisis kaagad. So, sa habag ng Diyos, pinapahaba ng Panginoon ang lahat ng ito. Hindi niya kagustuhan yon, kundi gusto niya na maligtas ang lahat. So, marami pang mga sulat si Ellen White, Pastor, na nangyari. Pero hindi natin pwedeng talakayin lahat. Dahil meron pa tayong ilang mga punto na ipapakita sa ating mga taga-subaybay. Ano pa yun? Ilan sa mga sinasabi ng Biblia na subukan para pumasa? Ito, isa pa. Ayon sa Biblia, banggit sa Matthew chapter 7 verse 15 to 20, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from the thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. And a good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, by their fruits you shall know them. Yung kanilang mga bunga. Tingnan mo yung mga na-accomplish nila. Meron ba silang na-accomplish? Halimbawa, si Ellen White. Si Ellen White, nung mamatay siya, magmula nung nagpasimula ang Seventh-day Adventism, nung mamatay siya, 100,000 ang naging member. Ngayon, 20 million na. Nung mamatay siya, 37 publishing house. Nagsimula lang si Ellen White, sabi niya na gumawa ka ng isang pulyeto. Dadami yan at mag-i-spread na kagaya ng autumn leaves. 37. Nung 1863, nagkaroon ng vision si Ellen White na magkaroon ng sanitarium ng mga hospitals. Ngayon, 34 nung mamatay siya na sanitarium. Ngayon, lalong marami. Ay, lalo na. Ito pinag-usapan natin bago siya mamatay. Ito, nung namatay siya. Nung namatay siya, nagsimula siya na sabi, magkaroon ng education. Education and redemption are one. Nung 1860s din, nung pasimulan nito, nung namatay siya, 70 na ang colleges and academies natin. Ang dami. Halimbawa, elementary schools, 510. At saka yung mga sulat niya, naisulat sa 36 languages. Ngayon, more than napakarami ng languages. Wala palang sinabi yung mga tinatawag na mga speaking in tongues doon sa mga iba't ibang dialect na mga writings niya. At saka wala pang author na translate ng ganito karami, lalo na in Steps to Christ. So, sa pamagitan ng kanyang buhay, makikilala. So, yung bunga, tingnan natin yung kanyang bunga. Wala rin siyang kaso sa batas. Wala siyang nireklamo. Actually, naitala siya sa Smithsonian Magazine. Ito ay isang kilalang magazine sa buong Amerika na isa sa pinakatanyag at significant one of 100 Americans sa buong Amerika. At hindi lang yun. Sa 8 religious leader, si Ellen White ay isa sa prominente sa 8 religious leader na naitala doon. At ito pa, 2 pages ang i-devote sa kanya. The rest, ganito lang. Galing Ganun kalaki ang contribution ni Ellen White. Nakuha ang atensyon ng mga taong hindi naman Adventist. At saka yung lifestyle, ng pagbabago ng American lifestyle, kagaya ng breakfast sa umaga, yung cereals. Isa sa mga influensya ni Ellen White ito. Yung vegetarianism. Meron akong nabasang magazine na ginagamit yung kanyang mga sulat ng mga medical doctor. So,
Ito pa, nung namatay siya, ito ang pagkakasulat sa kanya. The prevailing sentiment of the speakers who addressed the congregations at St. Helena at Richmond in her funeral was Mrs. White's most enduring monument. Aside from her godly life and conversation, was her published works, which tend to be the purest morally, led to Christ and to the Bible, and bring comfort and consolation to the many weary hearts. She hath done what she could, and now, being dead, she yet speaketh. Patay na siya, pero nagsasalita pa rin siya. Ito ay isa sa mga, WB, isa sa mga, ang tawag nito, yung binabanggit pag namatay ang tao, yung obituary. Okay. Sa obituary. So, ganda ng kanyang message doon sa kanya. Talagang So, natupad at pumasa siya dito sa puntong ito. Ngayon, ano na tungkol naman nangyari? sa mga development ng church ng Adventist. Ngayon, nasa 18, 19, 20 million na tayo. Nasa 20 million na. Nasa 20 million na tayo. Okay. Ang mga churches natin ay pumapalo na ng 100,000 or more. Ang mga countries natin, umaabot na ng 250 plus. Ang mga eskwelahan natin, napakarami na rin. ADRA, at kung ano-ano pa, napakarami. Kung titignan natin sa website, makikita natin na nagbubunga ito. Nakada segundo, ilan ang nababautismuhan. Yun. Okay. Yun ang isa sa mga Isa pa, siguro pang-anim sa mga palatandaan, requirements. Okay. Ay nakakatanggap ng mga pangitain. Halimbawa, ang sabi sa Numbers 12 verse 6, then he said, "Hear now my words, if there is a prophet among you, I will make myself known unto him in visions. Speak to him in dreams." So halimbawa, dito sa Words of the Little Flock, page 14, "As God has shown me in holy visions the travels of the Advent people, the holy city, and the rich reward given to those who wait the return of the Lord from the wedding, it may be my duty to give you a short sketch of what God has revealed to me. I dreamed that the Spirit of the Lord came upon me, and I arose, and amid the skies and prayers and said." So, binanggit niya din yung dreams. Lampasan natin ito. What about visions? Physical manifestations ng visions. Ayon sa Daniel, mapapansin mo sa Daniel 10 verse 7 to 9. Si Daniel, nung nagkaroon ng vision, ang sabi dito, "Alone saw the visions, for the men who were with me did not see the visions, but the great terror fell upon them, so that they fled to hide themselves. Therefore, I was left alone when I saw this great vision, and no strength remained in me." Walang lakas sa kanya. "For my vigor was turned into frailty in me, and I retained no strength. Yet I heard the sound of these words. While I heard the sound of these words, I was in a deep sleep on my face to the ground." Tingnan natin kung nangyari kay Ellen White itong mga ganitong uli. O nga, kasi si Daniel, i-experience Daniel ito eh. At saka nung panahon ni Daniel, tinouch yung lips niya pagkatapos nag-open yung mouth niya at nagsalita siya. So mga ilang visions. Halimbawa, kay Ellen White. Ito sa Numbers, isa pa sa pagpapakita, si Balaam. Naririnig niya yung voice, may knowledge siya ng visions, he falls down with his eyes wide open. Ito ang account ng isa sa mga pioneers, ni Joseph Bates. Sabi ni Joseph Bates, ito ang kanyang banggit, "For about 4 or 5 seconds, she seemed to drop down like a person in a swoon. And one having lost his strength, she then seemed to be instantly filled with superhuman strength, and sometimes rising at once to her feet and walking about the room. There are frequent movements of the hands, arms pointing to the right or left. Ang sabi niya, all these movements are made in the most graceful manner. In whatsoever positions had arm and he placed, it is impossible for anyone to move." Hindi nila ma-move. "Her eyes were always open, but she does not blink. Her head is raised, and she is looking upward, not with a vacant stare, but with a pleasant expression, only differing from the normal in that which appears in the looking intently and some distant object. She does not breathe. Yet her pulse beats regularly. Her countenance is pleasant, and the color of her face is florid as her natural state." Okay. So, talagang nare-reveal sa kanya na siya ay hindi humihinga, may pulso, bukas ang mata, nagsasalita, naglalakad, pero hindi nila kayang i-move. At ang isang patunay na ginawa nila, kaya nila sinabing hindi humihinga, naglagay sila ng
salamin at saka Salamin. kandila. Kandila. Oo, para itapat sa ilong kung may hininga, hangin. So hindi nakadiretso lang yung sindi ng kandila at hindi nagmo-moist yung salamin. So ibig sabihin, tama isa doon sa At saka doktor mismo. experience ni Daniel na pumasa sa pagka-sing nasa pangitain. Pero usually, pag bumabagsak siya. Pagkatapos tatayo siya, tapos magsasabi siya ng glory, glory, glory ng 3 beses. Ang kamay daw ay nakaturo na hindi pwedeng baguhin ng sino man. At saka pag naglakad siya, diretso yun. Minsan, 4 hours, minsan 2 hours, minsan mahabang-mahaba. Grabe, no? Ano? So, tignan na natin, i-review natin. Inangat ba niya si Jesus? Yes. Ngayon, may contradiction ba siya sa Biblia? Wala. Wala. Ngayon, tumatawag ba siya sa pagsisisi? Siyempre. Oo. Natupad ba ang kanyang mga propesiya? Tama, natupad. Okay. Oo. Ngayon, mabunga ba siya? Oo. Naging mabunga? Worldwide yung Nakakatanggap ba siya ng visions and dreams? Yan. So, siguro, dito pa lang makikita natin na talagang mahal tayo ng Panginoon. Ipinadala sa atin ang mga propeta para tayo ma-encourage sa manghuling araw at maiangat sa atin si Kristo. Iyon. Kaya napakaganda mga kapatid, mga kaibigan. Ang ganda nitong ating pinag-aaralan dahil nga unang-una ay magiging mahabang series po ito na ating tatalakayin at halos ay nakafocus tayo sa kanyang mga sulat. Kaya ating pong minabuti na ating pong unahin muna siya. Para doon sa mga hindi po namin kaisa dito sa pananampalatayang Seventh Adventist, maaaring ang ilan sa inyo ay hindi makarelate at ang ilan sa inyo ay hindi kumbinsido tungkol sa bagay na ito. Ay karapatan po natin yan. Subalit sa amin po mga Seventh Adventist na nakakaalam kung gaano naging malaki ang pakinabang ng kanyang mga sulat, ay kami ang unang-unang nakinabang nito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya naman, amin pong minarapat na ito po ay talakayin. At ang isa pa sa pinakamahalaga na dahilan kung bakit namin ito gagawin, sapagkat mayroon pong mga susunod na mga episode kung saan tatalakayin po natin ang kanyang mga sulat na nagiging, dahil sa kanyang magandang mga writings, ay ginawa naman ito, nausubrahan naman yung ilan sa mga kaanib ng iglesyang ito na halos mas itinaas na ito sa Biblia. Kaya nagkaroon ng medyo kaguluhan at malalaman po ninyo yan sa mga susunod nating mga episode kung bakit natin tatalakayin itong mga bagay na ito. So, ay ngayon, ang ano natin, halimbawa, kagaya niyan, ang sabi ng iba, bakit kailangan pa ng propeta? tama. Tanong yan. Isa sa mga palatandaan ng iglesia, ng tunay na iglesia, dapat may propeta. Yun nga. Kagaya dito sa 1 Corinto 12. Kung titignan natin, may iba't ibang kaloob. Okay, halimbawa ito, sabi. Verse 7. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang mapakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. Ang sa iba naman ay salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon din ang Espiritu. At ang iba'y mga kaloob ng pagpapagaling sa iisang Espiritu. At ang iba'y ang mga paggawa ng mga himala. Tama. At sa iba'y hula. At sa iba'y pagpapakilala ng Espiritu. At sa iba't ibang wika. Sa iba'y pagpapaliwanag ng mga wika. So dito, binanggit yung hula. Tama. So kung ang hula ay bahagi, halimbawa dito, ganun din sa Efeso 4. Efeso 4, binabanggit din ang mga kaloob. At pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. At ang iba'y propeta. At ang iba'y ebangelista. At ang iba'y pastor sa ikasasakdal ng mga banal. Sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin natin ang lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya. So basically, isa siya sa mga karakteristik ng iglesia. Doon sa 12:28 ng unang Korinto, Pastor, binanggit din yun 12, Sabi, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unang-unay apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yung talatang yan, Pastor, parang pumasa data doon sa mga na-establish ni Ellen White bago siya namatay. Merong mga
mga preacher, may propeta, tapos yung sinasabing mga guro. Di ba, may mga teacher, may mga school teacher. tayo. At saka may pagpapagaling. Hospital tayo. So, parang ginamit talaga yung ng iba't ibang espiritu. wika, yung iba't ibang translation, dialect ng kanyang sulat. Tapos pagtulong. Di Kaya ba, may nga, adra tayo. hindi siya basta propeta lang na nagpuhula lang. Higit pa. Higit pa para rin siyang mangangaral, pagpapagaling, lahat ng mga kaloob. Basta ito isang espiritu. Yung mahalaga isang espiritu. Tsaka yung sabi dyan, yung mga pagtulong, di ba? Ang ating ADRA, Adventist Development and Relief Agencies, talagang worldwide ito na napakalaking ng tulong sa mga nabibiktima ng kalamidad. Pinakamalaking ahensya. Isa sa pinakamalaking ahensya na tumutulong lalo na sa mga disastered area, sa pagde-develop ng mga countries. At ito ay katuwang ng lahat ng mga kumpanya at ng iba't ibang bansa para tulungan ang mga mahihirap. At saka sabi pa dyan, yung mga pamamahala. Kaya hindi lang isang tao ang nangunguna sa atin. Meron tayong General Conference, Presidente, may division tayo. Merong mga... Iba't ibang departamento. Conferences, tsaka mission, hanggang area, tsaka local churches. So meron pa yung mga leader. Kaya mayroong sinasabing pinagkalooban ng mga pamamahala. Sinasabi nga nila na ang Seventh-day Adventist daw ay pangalawa sa pinaka-organisadong iglesia sa buong mundo. Pumapangalawa lang sa Katoliko. Kaya makikita mo, napakabilis, napakalawak ng gawain natin kasi kanya-kanya silang kaloob. At itong mga kaloob na ito hindi kumukontra sa isa't isa. Kaya nga, kung merong hindi nakikiisa, ay hindi ito kasama sa espiritu ng Panginoon. Kaya mali yung sinasabi ng iba na hindi organized, kanya-kanyang Adventist, magulo. Hindi po totoo yun. Pinaka-organized actually yung Seventh Adventist. Kung meron man siguro nagsasabi na hindi ito organized, ito yung mga taong parang siguro gustong ipakita na mas magaling siyang manguna kaysa dun sa ating mga leader. Pero alam natin, naging nabayan ito, hindi tayo aabot sa ganito. Samantalang yung ibang mga denomination, hindi naman ganito ka-popular. Hindi ganong kalawak ang naaabot. Halimbawa, yung kilalang iglesia dito sa Pilipinas, wala naman silang mga ospital. Wala rin mga... Yung educational system nila, isa lang. Pero sa atin napakalawak. Iba-ibang bansa pati. At saka yung pagtulong. Napakalaki ng mga organisasyon ng pagtulong. Tama. At saka napakarami. Ibig sabihin itong ating iglesia ng ito, bagaman hindi pa gaano nilang nakikilala, pero ito'y pumapayagpag na sa buong mundo. Correct. Kilala sa ating religious liberty o yung pagtulong sa mga nahihirapan dahil sa kawalan ng kalayaang pangrelihiyon. Tama. Ay talagang ang Seventh-day Adventist ay isa sa kilala. At ito ay dahil sa mga sulat ni Ellen G. White. Kung wala ang mga sulat ni Ellen White, siguro hindi tayo ganun ka-practical na lumalago. Bagaman alam natin ang Biblia. Pero yung practicalidad ng paglago sa pag-evangelize na kasama ang health, kasama na ang education, sama-sama na lahat. Kaya pag hindi ka nadali dito ka madadali. Kasi maririnig at maririnig mo rin ang mensaheng Adventista. Napakagandang kaalaman ito, Pastor, sapagkat kahit na nga sa Bible, ay napakalaki ng papel ng propeta. Sapagkat sabi nga, di ba, kung walang pangitain ay people perish. Kapahamakan, mapapahamak ang bayan. So, kaya alam mo, merong isang relihiyon na humiwalay sa atin na Sabbath keeping din sila pero ayaw nilang maniwala kay Ellen White. Hanggang ngayon, ang relihiyon na to hindi pa lumalampas ng 5,000. Hanggang ngayon. Actually, naghiwalay na yun tama ba? Yung dating Sabbath keeper. Pero ngayon, hindi na nahati na nahati na rin sila. Yung pinangunahan ni Armstrong. Galing din sa atin yan. Galing din sa atin. Actually, maraming galing sa atin pero tinan mo, hindi sila dumadami. Bakit? Kasi sa kawalan ng vision, sa kawalan ng pangitain, ang mga tao ay nagwawatak-watak. Ito, lahat ng mga naniniwala sa mga sulat ni Ellen, ang daming ang hindi Adventista naniniwala. Ito yung mga Buddhist, mga kung ano-ano, Hindu, pero naniniwala sa writings ni Ellen White kasi totoo. Mga Katoliko, mga madre, ay hangang-hanga sa mga sulat ni Ellen White. At saka mga protestante, maraming mga pastor. Pumunta kami doon sa Romblon meron doong grupo ng mga Assembly of Yahuwah. Mga writings ni Ellen White, di ginagamit nila. So, hindi yung Seventh Adventist. So, mga kapatid, mga kaibigan, alam ko na magiging excited kayo dahil sa mga susunod natin pong pagtalakay ay itong isang series na pakikinabangan, lalo na po sa mga kapatid sa loob ng iglesia, kung paano po tinitwist yung mga sulat niya ng iba.
Kasi nga, dahil sa pumasa sa subukan, alam natin na gagamitin din ito ng kaaway para marami din ang mga tao na malisya sa kanila pong pananampalataya. Wag po ninyong papayagan na hindi nyo masubaybayan ang mga susunod na pagtatanghal ng programang ito sapagkat napakarami po tayong i-reveal tungkol po sa mga sulat ni Ellen White at gaano ito naging kapakipakinabang sa iglesia at paano din ito ginagamit ng ilan sa mga ginagamit ng kaaway. So mga kapatid, mga kaibigan, hanggang dyan lang po muna tayo. At bago tayo tuloy ang maghiwa-hiwalay, siyempre po, amin kayong inaanyahan muli na samahan kami sa ating pong panghuling panalangin. Pastor. O dakila po naming Diyos, ipinagtatagubilin po namin sa inyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso. Yes, Lord. Samantalang pag-aaralan namin sa mga susunod na mga serye ng aming pong pag-uusap, ang sulat ni Ellen White at kung paano ito uunawain at paano ito nalilisya ng iba upang kami, Panginoon, ay huwag madamay sa ganitong kaisipan na ito, Panginoon, ay deceptive at nakapanliling lang. Hinihiling po namin, Panginoon, na buksan ang aming mga puso. Yes. Patuloy na ilapit kami sa aming Panginoon Kristo hanggang siya'y dumating sa pangalan ng Panginoon Hesus. Mga kapatid, mga kaibigan, umaasa kami na inyong aabangan ang susunod na pagtatanghal ng programang ito, Katotohanan Season 2. Kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. God bless us all.